sila. At katunayan, sa sinasabing ito ng Panginoon, hindi rin maintindihan ng kanyang mga alagad eh. Sabi niya, manalig kayo sa Diyos. At manalig din kayo sa akin. So, kung katulad na sinasabi mo, dalawang persona talaga sila eh. Ha? Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo din sa akin. Kung paano mananalig sila sa Diyos, Ama, gayon din dapat manalig sila sa Panginoong Hesus. Ha? At sabi nga ng Panginoong Hesus dito, ipinaghanda na niya yung kanyang mga alagad nang titirahan, ipaghahanda niya roon. So, ang ibig sabihin, kahit na magpagal itong mga ito, pag-iwan sa kanila, ay meron silang tatamuhing gantimpala doon. Hindi ito mga pilak. Hindi ito gantimpala ng mga ginto, ng mga pera na dapat tanggapin ng tao rito, kundi yung titirahan nila sa langit. Ito ang gantimpala ng mga alagad na sumusunod sa Diyos. Okay? Kaya sana sa ating buhay dito, ang pagmalasikatan natin o pagsumikapan natin ay yung makagawa tayo upang maipaghanda tayo ng Panginoong Hesus doon sa langit na ngayon ay nandoon na siya. Mapabilang tayo sa kanyang mga alagad upang tatamuhin natin ang natamo ng mga alagad niyang ito na kasama-sama niya. At sinabi nga niya, alam na ninyo ang daan. Kaya sabi ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam eh. No? So, ito ngayon, ang sinasabi ni Kuya Ben, na ang naging daan, binuksan ng Panginoon, yung daan patungo sa langit. Nadadaan ka sa kanila. Pero mayroong gumagamit nito, katulad ng sabi niya, at ito rin ang napupuna ko. Ginagamit ito ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya. Na ito ay sinisira nila ang pananampalatayang Katoliko. Bakit naman kayo? Maliwanag na sinabi ng Panginoon na siya lamang ang daan, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ba't lumalapit pa kayo sa mga santo-santo ninyo? Ba't pa kayo lumalapit kay Mama Mary? Bakit pa kayo tumatawag sa Kanya? Hindi naman utos ng Diyos yan na. Ito ang utos niya. Walang makakarating sa Kanya. Walang magagamit ang sinuman upang makarating sa Ama, kundi ang Panginoong Yesus lang. Tama ba, Kuya Min? Kung didiretsuhin natin ito at paniniwalaan natin sila, maliwanag, totoo yung sinasabi nila eh. Pero hindi, Kuya Min eh. May bilin din sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ni San Pablo, sa sulat niya sa mga tiga-Hebreo, na dumaan din tayo sa mga santo at santa ng ating Santa Iglesia. Saan ito makikita? Buksan mo sa Hebreo chapter 12. Nasa Hebreo. Hebreo chapter 12. Kasi maliwanag ito, Kuya Min eh. Bakit pa kayo tumatawag? Bakit pa kayo nananalangin sa mga santo? Bakit pa kayo lumalapit sa kanila? Maling-mali tayo mga Katoliko, di ba? Pero basahin mo sa chapter 12, verse 23, at pakinggan po natin, mga ginigiliw naming tagapakinig, ang paliwanag na ito ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Okay, Kuya Min, ano sabi ng Panginoon? Kanino tayo pinalalapit? Sa mga panganay. Sa mga panganay na nakatala na sa langit. Maliwanag ito eh. Sino ba itong mga panganay na ito? Sila Abraham, sila Moises, sila Elias, sila Isaac,
Jacob, yung mga unang propeta na sumunod sa kalooban ng Diyos, sila Moises na nandun na sa kinaroroonan ng Ama. Doon tayo pinalalapit sa mga panganay na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng mga kapatid natin na walang ibang daan kundi ang Panginoon. Ito rin siya ngayon. Tinuturo naman ng Panginoong Diyos sa pamamagitan naman ni San Pablo na pinalalapit tayo doon. Ang ibig sabihin, lalapit lamang tayo sa kanila. No, hihingi tayo ng tulong ng panalangin nila. Doon sa tinuturing Kuya Bert na panganay ay ang pakahulugan niya sa Hebreo yung mga anghel na masaya nagkakatipon, 23 at sa kapulungan ng mga ibinilang ng mga panganay. Oo, kahit na yung sila Abraham nandun na eh. Oo, yun. Di ba? Kung natatandaan natin, Kuya Men, babalikan lamang natin, no, sa mga nagdaang mga ebanghelista. Anong sabi ng Panginoon? Doon sa ginawa niyang isang parabola, doon kay Lazaro, na isang mahirap, na namatay na pumupunta doon sa tarangkahan ng mayaman. Namatay si Lazaro at namatay din yung mayaman. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel doon sa langit sa piling ni Abraham at yung mayaman naman ay nandoon sa Hades. At nung tumingala siya sa langit, nakita niya si Lazaro sa piling ni Amang Abraham. Kaya sabi niya, Amang Abraham, sabihin mo kay Lazaro, isawsaw niya ang kanyang daliri at idahiti lamang sa aking dila dahil mainit itong kinalalagyan ko rito. Ano sabi ni Abraham? Anak, hindi maaari. May division ng ating kalagayan. Ngayon, sino ba yun? Bakit buhay si Abraham? Isa pa, sa bundok ng Tabor, nung isinama niya si Pedro, si Santiago at Juan, noong magbagong anyo ang Panginoon, nabuwal yung tatlo, at nakita nilang si Jesus ay nagbagong anyo, nakikipag-usap kay Moises at kay Elias. Sino ba si Moises? Sino si Elias? Bakit buhay na nakipag-usap sa Panginoon? Dito tayo pinalalapit sa mga taong ito na nakakausap ng Panginoon na binukay niya. Hindi na kailangan yung second coming nila sapagkat ang mga taong ito ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Dito tayo pinalalapit. Tuloy mo, Kuya. Ganito pa po ang sinasabi, lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat. Sinong Diyos na hukom ng lahat? Kung paano pinalalapit doon sa mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit, ay gayon din pinalalapit sa Diyos na hukom ng lahat. At sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Espiritu ng mga banal. Sumusuway ba tayo sa kalooban ng Diyos? O sumusunod tayo? O nagiging matigas ang ulo ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya upang sirain ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesus? Sana maghunos dili sila. Hindi gawa-gawa ng Papa, hindi gawa-gawa ng mga obispo, hindi gawa-gawa ng mga kardinal, hindi gawa-gawa ng pare sa paglapit sa mga banal na nakatala na sa langit, sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritong nandun na sa kinaroroonan itinalaga sa kanila ng Diyos. Sana matuto rin silang lumapit dito. Hindi sapat ang sarili nila. Tayo'y lumalapit sa mga banal na ito na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo humihingi sa kanila ng patawad, kundi hinihingi natin ang kanilang panalangin dahil sila'y nandun na sa kinaroroonan. Kung tayo'y humihingi ng panalangin ng mga magagaling na mga pastor para sila'y gumaling sa kanilang karamdaman at malayo sa kanilang pagkakasala, gaano pa kaya yung itinakdana ng Diyos na nandun na sa kinaroroonan niya
yung mga sumunod sa Kanya, na doon tayo humingi ng panalangin upang tayo ay maligtas na kasama nila, na piling ng Diyos at makakasama sa mga ginawang kwarto-kwarto o kubo ng Diyos para sa ating lahat sa langit. Amen.